Siguro one more thing, no? Dito si Mang Gusim. May gusto ka bang sabihin sa amin, Mang Gusim? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka bang sasabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Ayan, siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Tama sasabihin, alam matapang ka. Ang trilyonaryo na Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Manggusim. Any questions? Thank you, sir. Let us proceed to the question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency. First, in the list is Ma'am Laia Ilagan from the UNTV. Good afternoon, sir. Sir, pwede pong malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang ho natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung pong kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang Napolcom sa CIDG at ito pong magiting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Manggusim. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? May listahan ka mo. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Masigas from the PTA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman siya sa software. Daw madalas siyang mag-live. Paano mahirapan? Naka-live. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, i-address yung payable yung case, pero may mga upcoming cases. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ho si Manggusim. Kasuhan nyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno.
at letter S daw yung salta ang gobyerno, obviously ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Oh, ano? Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Di ba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. O si Executive Director Aboy Paraiso, na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Mahbusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na yun, nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipakancel na ho natin ang passport niya. Nanawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi ho, hindi ho maaaring ganito Bumibili lang ho tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensyang gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy po nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Mahbusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, you could give us a few words. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Medyo lang ako sa sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan lang tong tao na to Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan.
You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba, sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao kasi hindi ho ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Kasi siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys, yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami, kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal, legit, ayan, simula pa lang po ito ng laban namin, simula pa lang po ito, tuloy-tuloy yan, buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan, unjust vexation, ganito Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Hello. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir, any last statement lang po para madepensahan niyo po yung Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ba't ako kayo sir? Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At na-quit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sir,